So ganun kami kabait sa inyo, pero wag ninyo kaming binobuyo. Wag ninyong inuubos yung aming kabaitan. Kasi pag inubos ninyo yung aming kabaitan po, tapang na lang po ang natitira sa amin. Nag-warning na naman po yung mga barkada ni Mau Diggs, yung China. Ayan po, China warns Philippines not to miscalculate situation in South China Sea. Sabi po ng Foreign Ministry. What? Kayo yung wag ninyong i-miscalculate yung aming resolve. Kasi kami po, lahi kami ng mga matatapang, lahi ni Lapu-Lapu. Hindi nga umubra sa amin kahit sinakop yung Pilipinas for more than 300 years ng Spanish Empire. Pati yung mga Amerikano, nilabanan namin dito, yung mga Hapones, nanatiling nakatayo ang mga Filipino kasi kami po, hindi kami mga duwag, kaya naming itaya yung aming buhay para sa aming bayan. Napakalinaw sa aming lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sayo. We are Maharlikans, Ophirians. Paanong sisindakin ninyo kami rito sa Pilipinas? Wala pa po kayo, wala pang mga Chinese, nandito na yung mga Ophirians. This country, the Philippines, the modern Philippines is Ophir, the land of creation. Kaya wag ninyo kaming sinisindak-sindak dito, di ba? Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating armed forces, Philippines to remain undeterred in WPS, urges Filipino soldiers to show courage, firm resolve. BBM lang po yung sakalam. Di ba? Yan ang aming puging-puging Pangulo na sabi ng mga minions ni Mau Diggs. Si Mau Diggs mismo, weak leader daw. Anong weak leader? Ayan ang sabi ng ating Pangulo, Philippines undeterred amid West Philippine Sea issue. Si Mau Diggs, gawin na ninyo niya kaming province. Di ba? So, malinaw na malinaw po kung sino yung matapang na totoong lahi ni Lapu-Lapu. Huwag kami mga Chinese, hindi ninyo kami kayang sindakin. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, log for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos po mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. So ito yung warning ng mga barkada ni Mau Diggs. Sige lang ang warning ninyo, hindi man ninyo kayang panindigan yung inyong mga sinasabi. Sabi nga ni Defense Secretary Gibo, kayo lang naman ang naniniwala sa inyong posisyon na inyo yung South China Sea. Lahat ng bansa sa buong mundo, hindi man po nire-recognize yung inyong mga sinasabi, yung 9-dash line. Kaya yung kakampi namin, buong mundo. Di ba? Huwag kami mga Chinese. Kami mababait. Basta tama lang. Inakomodate nga namin kayo rito. Di ba? Yung mayayaman dito sa Pilipinas, mga Chinese businessmen. May mga Chinatown dito. Bakit sa China ba? May Filipino town. Di ba wala?
So ganun kami kabait sa inyo, pero wag ninyo kaming binobuyo. Wag ninyong inuubos yung aming kabaitan. Kasi pag inubos ninyo yung aming kabaitan po, tapang na lang po ang natitira sa amin. At throughout history, napatunayan po yung tapang ng mga Filipino. Di ba? Hindi nga namin inatrasan yung Spanish Empire noon. Sila mga baril yung kanilang dala. Kami mga itak lang. So wag ninyong nilulook down yung aming kakayahan. Kami kahit stick lang, we will fight for our country. Kahit mano-mano na lang, ilalaban namin yung aming bansa. Di ba? Pero siyempre, nandyan yung aming mga kaibigan, Japan, Australia, South Korea, Amerika. Kung may nuclear power kayo, may siyempre yung mga kaibigan namin, lalo Amerika, nuclear powered po yung nuclear arm, yung Amerika. Naka-defense treaty sa amin. Kaya wag kami po ninyong sinisindak. May kakayahan din kami na i-defend yung aming country at yung aming buhay. I-try lang ninyo na may mangyaring masama sa aming mga kasundaluhan. Akyatin ninyo yung aming BRP Sierra Madre at magkaputukan. Tingnan natin kung hindi maghalo yung balat sa tinalupan. Sa totoo lang, takot din kayo na gawin yon. Kaya pabomba-bomba lang kayo ng cannon, water cannon. Mga duwag kayo eh. Ready po kami. Warning kayo ng warning. Ayan China warned the Philippines that if the latter miscalculates, the maritime situation is bent on having its own way or colludes with ill-intentioned external forces, referring to America and allies. China would defend its rights and respond resolutely. Binabaliktad ninyo, kami yung magdi-defend kasi kayo yung aggressor. Mga sinungaling kayo. Kayo yung nananakop dito sa amin. Pagkatapos, kayo yung magdi-defend. Kami yung magdi-defend. Kayo yung umaatake. Bakit? Kahit wina-water cannon ninyo kami, gumanti ba kami ng water cannon? Kahit si Senator Bato, gantian daw ng ganon. Pero hindi namin ginagawa kasi hindi man po kami katulad ninyo na mga masasama ang ugali. Di ba? Mababait kami sa mabait sa amin, pero hindi po kami magpapaapi sa inyo. Napakalinaw sa aming lupang hinirang. Sa manlolopig, di kami pasisiil ang mamatay ng dahil sa Pilipinas. Naintindihan ninyo mga Chinese? Hindi po namin pahintulutan na wala kaming bansa. Maliit na nga yung bansa namin. Kayo, napakalaki ninyo. Third largest country kayo sa buong mundo. Tapos, iniinteresan pa ninyo yung aming maliit na bansa, yung aming territorial waters. Ay, hindi kami papayag sa ganon. Pipiliin namin na magkakaubusan tayo para wala na pong pakinabangang lupa at katubigan. Ganon, isasama namin kayo. Tulad ng paninindigan ng mga ng mga Israelis po. Kasi first cousin namin po. Ang mga Hudyo, ganun ang resolve yung Samson option. Isasama namin kayo. Di kami papayag na kayo lang yung mabuhay dito. Ang choice ninyo sa amin dito, live and let live. Mabuhay kayo, mabuhay kami. Ganun lang po. Fair lang po. Pero kung kakam kami ninyo ang aming katubigan, kalupaan, hindi kami papayag po. Kahit mano-mano na lang, hindi kami papayag po. Naintindihan ninyo si Jinping? Di ba? Kayo ang nagmi-miscalculate sa aming resolve. Huwag ninyo kaming pilitin kasi lahi kami nila Pulapo. Lumaban po sila Pulapo sa mga Kastila gamit lang yung espada. Sa kanila baril. Pero sila Pulapo espada. Lahi kami nila Pulapo. Yung aming Pangulo, si President Bongbong Marcos, is an Ophirian, lahi nila Pulapo. So ito po yung mensahe ng ating matapang na Pangulong Bongbong Marcos sa ating armed forces kahapon. After na magkita-kita po kami sa Kalayaan Hall with the meet and greet sa aming Pangulong Bongbong Marcos doon sa Palasyo Malacanang. Kaya madali lang siya doon sa aming
sa aming occasion, dumiritso siya doon sa armed forces. Sabi niya rito, mga kababayan, President Ferdinand Marcos Jr. reassures the nation's determination in defending territorial rights amidst rising tensions in the West Philippine Sea during the Armed Forces founding anniversary. So during the 88th founding anniversary ng ating armed forces, Marcos Jr. rallied the troops to show courage and tenacity in defending the country's territorial integrity. So, ito po yung patunay na ang ating Pangulo po ay hindi po siya weak leader tulad ng sinasabi po ni Mau Diggs. Ang weak leader po, yung taong walang paninindigan, hindi kayang i-defend yung ating rights, sovereign rights, at willing na maging province na lang tayo ng China. Yun ang totoong weak leader. Yun nagpapatuta po sa isang dayuhang leader. Sabi dyan, the armed forces continues to be a voice of reason and a voice in the face of numerous attempts of provocation, demonstrating dignified and responsible behavior and resolving disputes in line with international law, according to the President. Hindi po tayo nadadala sa gatong. Kahit yung ibang mga senador tulad ni Senator Bato, nanggagatong na po. Gamitan din daw ng water cannon. Mali na nga yung ginagawa ng mga Chinese. Tapos mali din yung ating response. Hindi po pwede yung ganun po. Dapat rule of law. So sabi ng ating Pangulo, we shall continue to assert our rights in accordance with Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our Armed Forces Chief of Staff is worrisome, he said, referring to the recent water cannon attack on one of the supply boats on which Military Chief Romeo Browner Jr. was aboard. So, totoo anyang nakakabahala yung ganong ginawa ng mga Chinese. Yes, but it is a proud demonstration niya of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. I know that our soldiers and our troops espouse the same values and principles, and they remain undeterred by actions that stir tension. Marcos Jr. said, the armed forces, which is tasked with upholding national security, must continue to improve its operational readiness to effectively prevent and respond to current and emerging threats. His administration remains committed to supporting initiatives that will bolster the armed forces' external defense capabilities, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito mga pananalita, mga kababayan ng mga barkada ni Mau Diggs, ayan po, lahat man yan lang ablada, daldal lang po nagdaldal. Pero mga duwag man po, hindi man po gumagamit ng actual weapon po. Kasi alam nila, it will trigger the Mutual Defense Treaty. Madja-justify po, mga kababayan, yung paggamit ng Amerika ng ultimate weapon. Hindi nila gugustuhin yon kasi masasayang yung kanilang mga sakripisyo. Tulad ng ginawa noon ng Amerika sa Japan, surrender po yung Japan. Pag hindi po, ubos tayong lahat. Di ba? Battle of Armageddon na po, as prophesied in the Word of God. Kaya ako po, kahit ayaw ko ng ganon, hindi man po natin mapipigil ang unfolding prophecy. Be ready, sabi nga sa Word of God. Sabi nga po mga kababayan sa Joel chapter 3 verses 9 to 10. Ayan po. Prepare for war. Proclaim this among the nations. Prepare for war. Wake up the mighty men. Let alone the men of war draw near. Let them come up. Beat your plowshares into swords, in your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Kaya po, sabihin natin sa mga Chinese na akala nila weak tayo, sabihin natin po, we are strong. Ang mamatay nang dahil sa'yo. Sa manlulupig, di ka pasisiil, sabi sa ating lupang hinirang. Naintindihan ninyo mga Chinese? Nasa national anthem namin ang aming resolve.
Kaya tama na lagi nating inaawit po yung ating lupang hinirang. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless the Philippines, the land of Ophir.